So magandang araw kabola, sa video na ito may pag-uusapan nga tayong trade. Naganap na nga po kabola, ano? From the trade rumor po ni Snow Bad, why still the king of trade rumors. Now, it is now confirmed kabola, may trade na nga pong Nambatak. So hindi pa ka na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Before we go there kabola, pag-usapan muna natin itong mga around the league happenings. Comments muna tayo kabola. Sabi po ni Dej Basco, kailan ang draft idol? Malamang around June po yan kabola to July. Pa-shout out kay Sir Ronald Berbusidad. And then Peaceful Earth, PBA is not same like before. Rotten Sisters. Basically yan naman na yung ini-imply at sinasabi natin in a while kabola. Pero sir, of course we still believe that there is a path para po gumanda ulit kabola ang future ng PBA kabola. Now may article po ang spin.ph. Alungkatin lang po natin kabola regarding nga po sa mga imports na kababayan natin ngayon sa Japan. Ni-signal dito of course yung mga paghihirap din nila doon. Being in a way OFW. And of course, sina Dwight Ramos kabola nagsalita dito regarding po sa weather, yung in-emphasize niya. Teddy Ravena emphasize din talaga na yung matagal na rin siya kasi kabola nasa Japan, siya yung nauna, di ba? So he is also emphasizing na talaga ding namimiss na niya yung family niya. Will that lead to him returning and joining the PBA draft? We will see kabola. Ang isa lang kabola na medyo okay talaga yung naging sagot po patungkol dito is ito mong si Greg Slaughter. And the big difference kabola is that itong si Greg Slaughter nandun na po yung family niya, nag-migrate na po doon. So doon mo makikita na biggest factor talaga dyan kabola is kung makakasama po nila yung immediate family po nila kabola. And most of these players currently na import po dun sa Japan mga binata pa po kabola. So yung immediate family nila hindi pa po nabibuild up, pero kung may immediate family sila and they want to become more comfortable, malamang the key there is for that immediate family kabola to live with them in Japan. Basir Amir po nasa NLEX na kabola. So itong si Basir Amir na yun nga, pinakawalan lang po ng walang kabalit ng Blackwater Elite. Lumipat na po siya ng NLEX kabola. And of course we all know why, di ba? Nandun po yung dati niyang coach na si Coach Frankie Lim. And Coach Frankie Lim, malamang gagamitin niya ito. Pero sa nakita naman natin sa Blackwater, of course, ito si Basir Amir, he's still a credible player. Pero I do not think na nasa level po siya ng pagiging isang starting point guard. So tignan natin kung paano po siya gagamitin. Pero overall, I don't expect him to have a big role kabola dito po sa NLEX or like starting caliber. Hindi po yan kabola. Now ito na, na-trade po si Ray ng batak ng Reno Shine dito po sa Blackwater. In exchange, they will now get the 2025 first ng TNT at 2026 second din ng TNT kabola. And of course, that is uploadable for the part po of Reno Shine. Now, is the fair trade kabola? I mean, is the trade fair? I think okay naman kasi of course yung first po from TNT kabola, yun po kabola malamang late first naman yan, di ba? Nasa 8 to 12 pick. So with that, kabola, I think medyo lingering pa rin siya in a fair exchange. Pero nag-wall lang din talaga ako, no? Nakakuha pa sila ng second round pick kabola. Pero dahil galing lang din naman sa TNT, so late second din, so okay pa din. Pero overall, I think konting-konti na lang. Kung isang second na lang sa akin to, unfair na to Pero dun sa advantage po ng Reno Shine. Now for Blackwater, useful ba sa kanila silang batak? Of course, yes. Pero kung isipin mo to, he a big upgrade from Basir Amir. Parang questionable sa akin yun, kabola, di ba? Kung gaano po kalaking upgrade siya from Basir Amir, di ba? Pero of course, Ray ng batak, marami din ito napatunayan, kabola. Tingnan natin na kung talagang sa Blackwater po siya maglalaro, malamang big role po yung bibigay sa kanya doon. Pero of course, kay Reno Shine, it's obviously a win for them. Getting a first and a second round pick for a guard, kabola, na hindi na rin naman nila starter, kabola. Hindi na rin siya yung pinaka-importanting guardian nila, kabola. So, and, marami pa silang young guards, kabola, na sulong na po yung laro. So, I think this is a big win for them. So, congratulations to Reno Shine. They are very patient about it na nakuha sila ng first round pick. Babalo sa palagay mo, panalo ba dito ang Reno Shine? Comment lang po sa baba.